Sobrang nakakamangha ang lugar na ito. Ang tawag nga pala dito sa mahabang tulay na ito sa Ilocos Norte ay Patapat Viaduct or Patapat Bridge na itinayo pa sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos. Ang tulay na ito ay elevated about 31 meters above sea level and constructed by Hanel Development Company under overall management of DPWH, PMO, PGHK at natapos ang project na ito sa taong 1986 na naglalayong maitayo para sa kaunlaran at magandang transportasyon ng bawat mamamayan sa hilagang bahagi ng Luzon pabalik ng lungsod ng Maynila. Shoutout sa mga taga Sitio Carmudmian ng Pagudpud dito sa Ilocos Norte. Good morning! Tikman natin ang sinanglawan. Tikman natin ang pinagmamalaking luto ng taga Santa Praxedes dito sa Cagayan Valley, ang sinanglawan. Tara, kainan na! Ito yung parang version ng papaitan pero hindi siya laman loob. Siya ay laman. Baka. Gusto na pagkain. Para ma-enjoy ng gusto. Wala naman sa kanin. Yun no? Ngayon naman ay nandito na tayo sa Claveria kung saan mula sa ating kinatatayuan matatanaw natin ang kagandahan ng karagatan ng Pacific Ocean. Maraming tao dito. Let's go! Talaga na bisita natin ito ngayon dito sa Claveria. Dumaan tayo dito gabi. Ang tawag sa tulay na ito ay Magapit Suspension Bridge na nagsisilbing tulay sa bayan ng Lalu at bayan ng Magapit dito sa Cagayan Valley.
Mula sa hinahaba-haba ng aming paglalakbay at day 3, nandito kami ngayon sa Nasiping Old Park ng Gatara, dito sa Cagayan Valley. Na. Meron palang daan mula rito hanggang doon. Ang galing ano. Ito yung the best na part na travel natin. One, not perfect, pero para sa akin the best na to. Kasi meron siyang ganitong scenery, oh. Ganda. Oh, napapalayo na kami, ha. Meron pa pala mula rito hanggang dun sa dulo. Kaso hindi na kami pwedeng lumayo, eh. Hanggang dito lang tayo. Ngayon naman ay nandito tayo sa bakal na tulay na kung tawagin nila ay Bunton Bridge, na nagsisilbing tulay sa malaking ilog ng Cagayan River patawid sa bayan ng Tugigaraw at bayan ng Sulana. Ayun na. Gutom na gutom na. Gutom na gutom na. Kumain na nga. Ngayon naman ay nasa Isabela kami at dito na kami inabot ng takip silim. Yan, no. Nakain kami na kung tawagin ito ay thriller or barko. Pero sir, ito anlilugaw. Anlilugaw siya. Pagkaubos mo, sir, pwede ka nang mag-iit. Sige, matikman itong tinatawag yung barko. O kaya thriller. Galing ngayon. Tiyempo yung pag-gas namin dito sa may Petron. Yan. Tapos padaan sa tapat lang ng Petron ay merong kainan. Sulugawan pala to, na ang pagkalam ko ay may kanin. Maghanap naman ako ng kanin, wala palang kanin. Wala palang kanin. Bale, gutom na kami. Alright. Ito palang manok na to ay inahin. Nangingitlog pa lang. Kaya natin. Wow, ano kaya laman to? Curious ako sa gitna, eh. Ay, itlog. Egg pala to. Saan nilagyan siya ng egg? You know, egg, oh. You know, tapos parang pinalaman na. Pero ito yung pinaka the best. Ayan. Sa lagay sa lugaw. Tikman natin. The best. Sarap. No. Ano yan? Alright, kain na. Time check 9:20 PM here in Isabela, Cagayan at day 3. Approximately travel 986.3 km from Manila to La Union up to Ilocos Norte until now here in Isabela, Cagayan. Many hours later. Saan kaya itong lugar na to? Alright, good evening. Nandito kami ngayon sa ewang lugar. Actually, nasa kalagitnaan na kami niya ng bundok ng Sierra Madre dito sa Cagayan Valley papunta ng Aurora.
At heto na nga, narating na nga namin ang mataas na bahagi ng Sierra Madre dito sa Cagayan Valley, kung saan nirarapat muna naming makapagpahinga dito sa aming nadaanang tindahan, kung saan malaking pagpapasalamat namin sa pagkakataon na kami ay makapagpahinga. Dahil na rin sa 10 oras na ng hating gabi at ako inaantok na rin sa daan, minarapat muna naming magkape at magmerienda kasabay ng pagkukwentuhan dito sa lokal upang may masmasan kami sa aming biyahe dahil sa pagod at puyat na rin. At sa hindi inasahang gabing ito, mayroong mga dumating manlalakbay katulad namin na ang isa sa mga motor nila ay kinulang ang hangin. Kaya sa kabutihang palad, mayroon akong dalang emergency equipment kung saan makatulong para madagdagan ng hangin ng kanilang gulong. Kaibigan! The next day. Sa wakas ay nasa Baler Aurora na kami. At konting pahinga na lang ang kailangan namin. Ngayong araw ay nandito na kami sa baybaying dagat ng Baler Aurora. Time check 2:30 AM. A few moments later. Halina't pagmasdan natin ang ganda ng Baler Bay of Aurora mula dito sa Himpapawid gamit ang DJI Spark drone video shots. Agwang Bridge, isa sa pinakamahabang tulay dito sa Baler Aurora na may habang 820 meters. Ngayon naman ay nandito tayo sa DTK Bridge na matatagpuan sa bayan ng DTK San Luis Aurora. Tanawan ng Bungabon sa nasasakupan ng Nueva Ecija, isa sa local attraction matatagpuan sa Sierra Madre Mountain Range. Labi River, isa sa tourist attraction na matatagpuan dito sa Bungabon, Nueva Ecija na dinadayo ng karamihan dahil sa likas na ganda ng lugar.
Approximately 10 hours later. Mami Resort, Restaurant and Event Place na matatagpuan dito sa San Ildefonso, Bulacan at Day 5 na huling araw ng paglalakbay bago bumalik ng Metro Manila. Thanks for watching.